Hello mga kasaltik! Welcome to Madam P TV. Ako to si Madam P. Ito ang ating general love reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Gets mo na? Okay. Kung hindi ka makarelate, makaka-resonate, huwag mo ipilit ha. Alam mo yon. For water sign, ano naghihintay sa'yo? Anong naghihintay sa'yo? Past, present, future nga pala tayo. Anong past? Pass muna tayo. Ano meron sa pass? Ano ba? Litong-lito na? Litong-lito na si Madam P. Anyway. Anong nangyari in the past? For water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ay, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-hit ng subscribe button. At saka mag-comment ka naman dyan. Kahit mga heart-heart lang. Na-appreciate ko yon. May pag-ibig in the past. Kaya lang, may problema. May pag-ibig, pero may problema din. Hindi pwede pag-ibig lang. Kailangan may kasamang problema yung pag-ibig na yun. Iba sa inyo, wala kang magawa regarding doon. Pero nakakita tayo ng offer in the past. Pero parang wala kang ginagawa regarding doon sa offer na yun. O kaya, wala kang magawa regarding doon. The Eight of Swords. Taray mo talaga. Yung iba sa inyo, pwedeng may relasyon, koneksyon na lumalapit na sa'yo, pero parang wala ka pakialam do the Justice card, Libra energy. Parang, hello, ayusin mo muna yung buhay mo. Ganon. Yung iba naman sa inyo, gusto mo tong person na ito eh. Gusto mo ng relasyon sa kanya. Itong person na ito. Kaya lang parang, gusto mo pangatawanan niya itong relasyon or connection niya sa'yo. Diba? Ginusto mo ako, minahal mo ako, patay na patay ka sa akin, pangatawanan mo. Ganon. Hindi pwedeng patay na patay lang. Diba? Kailangan, mahal mo ako, magmahalan tayo, magrelasyon tayo, magpirmahan tayo ng kontrata. Kontrata agad? Hindi ba pwedeng relasyon muna? Yung sa'yo kasi gusto mo magpirmahan agad ng kontrata. Hanggang 3 years tayo magtatagal. After 3 years, renewable ang kontrata. Kakaibang relasyon ito. Kontrata ang gusto. Yung iba sa inyo, yung ibig sabihin ng kontrata, malalim na koneksyon agad ang gusto mo dito sa person ito. Pero dahil hindi pa naman ito nangyayari, pwedeng bala ka sa buhay mo. It's a yes or it's a no. If it's a no, di bali na lang. Huwag na tayong magkoneknukan. Gano'n. Nakaka-stress lang. Parang gano'n. Anyway, anong present moment ninyo ikaw? Anong present moment mo ngayong water sign? Bottom of the deck is the Page of Cups. Pangarap mo naman din to kahit papano with the Star. Yung iba sa inyo may concern ka sa ibang tao. Ano yan? Bakit pati ibang tao? Yung iba kahit hindi mo kaano-ano kinaka-concernan mo. Babae, bata, binata, lalaki, kahit anong gender, kahit anong, basta tao. Okay. Excuse me. Ayan. Anyway, present moment mo, yung person mo iniisip niya pera. Kala mo ikaw iniisip, ano? Wala mo na siya pakialam. Kasi una sa lahat, tinatry niya mag-move on dito sa kung ano man itong mga bagay na nawala sa kanya. Mga tao or bagay na nawala sa kanya. Tapos, nakikita naman natin dito, may new love na paparating sa'yo, kaya lang parang wala ka na naman din pakialam. Ano ba talaga? Gusto mo ba lumab life? At saka kung lalab life ka, wag naman agad-agad sa diretsyong gusto mo yata papuntang simbahan agad eh. Papuntang ano agad eh. Gusto mo nakabelo ka agad eh. Huwag tayong ganon. Baka mamaya, kaka-expect mo ng ganyan. Ay nako, baka kailangan mo na mag-ready ng anong tawag dito? Ng kandila. Walang nangyayari eh. Alam mo, ang pakikipagrelasyon, nagsisimula yan sa parang
parang seed o buto na walang-wala lang muna. Huwag tayo mag-expect na may prutas kaagad dito sa relasyon na ito, sa koneksyon na ito, dahil yan, magsisimula yan sa buto. Nagigets mo yon. Yung iba kasi sa inyo, ang taas ng expectation, masarap mong batuhin ito. Nakaka-stress ka talaga. Ang sarap mo pausukan, sa totoo lang. Ito papausukan na nga. Gusto ko itang pausukan pero parang gusto ko katol lang. Ipapausok ko sa'yo, na-stress ako sa'yo. Ngayon sa ha. Kasi masyado kang immature. The page of pentacles is ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema. Hindi ka makapag-decide. Actually, ikaw nakakapag-decide ka naman. Yung person mo hindi makapag-decide kasi nga yung nakikita natin, yung decision mo, gusto mo agad-agad. Diba? Tuli na ba yung person mo kung makapag-ganyan-ganyan ka? Baka mamaya yung person mo hindi pa pala tuli. Anyway, what will happen in the near future for you? Water sign. Bottom of the deck is the Three of Wands. Wait lang. Okay, nakakita tayo dito ng malaking pagbabago sa pangarap mo sa buhay. Ang dami mong alam. In the near future, may pabago ka pa na pangarap na nalalaman with the star. Yung iba sa inyo may communication dito or may dadating sa'yo, may nakikita tayo dito yung dadating na bisita. O tanungin mo kung may pasalubungan. Pero may someone na magta-travel papalapit sa'yo. At ito kailangan gumawa ng matinding decision dito with the Two of Swords. Kaya lang with the Moon, utang na loob naman. Utang na loob naman. Huwag ka masyadong nagmamadali. Hayaan mo yung tao magdesisyon sa buhay niya. Yung iba sa inyo kasi, eto, nandiyan ka lang naman para makinig sana sa kanya. Kaya lang isa ka pa sa nakikidesisyon. Yung iba sa inyo, wala mangyayari sa ganun. Okay? Kaya kailangan mo baguhin yung ganung klaseng ugali mo. Kasi with the Three of Wands, ayan, this is you getting ready dito sa paparating na to, which is the Fool. Itong person na ito ang magkakaroon or bubuo ng bagong new beginning sa iyo kasama ka. Diba? Pwedeng ito dumating na ito as a new love life, pero sabi ko nga, huwag ka nagmamadali. Pakiramdaman mo muna with the Moon kung ano talagang intention, kung ano, alam mo yun. Iba sa inyo gusto mo magpakasal, yun pala ang gusto lang nitong person na ito magpaanak. O diba, nagigets mo. Huwag tayong magmadali sa desisyon sa buhay. Anong advice sa'yo? Wait lang. Anong advice? Kahit nag-advice na sa'yo ako kanina, tanungin natin kung anong advice ng ating spirit guides, angel guides para sa'yo. Worth waiting for. Maghintay ka, nakaka-stress ka, worth waiting for. We do have here past life relationship. Matuto ka sa mga nakaraan na nangyari na sa buhay mo. Kakamadaling desisyon mo sa buhay mo. Alam mo na nangyari. Gets mo yon. May divine timing tayong tinatawag. Kung tamang panahon, tamang pagkakataon, ibibigay sa'yo yan. Hintayin mo lang, huwag tayong excited. It's okay to express your love. Para kung gusto mo talaga magkaroon ng level up na connection na yan it's okay na i-express mo yung emotions mo. At saka yung iba sa inyo hindi nag-i-express makaka-stress. Pero kung gusto mo i-express ang emotion mo, express mo lang para magkaroon ng something with the wedding. Ayan Pero sa maayos na paraan, religious factor. Pag hindi pa ready with the finances and career, lalo na may usaping pera dito, huwag ipilit. Gets mo? Thank you for watching. I love you all. Babush.